Isang araw po mga giliw naming tagapakinig, marinig natin ang paglalakad ng isang binatang matagal na nagtanim ng galit sa kanyang totoong ama, na para sa kanya ay siyang dahilan ng lahat ng pagdurusang kanilang pinagdaanan. Siya ay si Darren. Iniwan kami ng totoo kong ama nung bata pa ako. Pero tandang-tanda ko ang mukha niya. Ni minsan, hindi ko nakalimutan ang kanyang itsura. At mula na magkaisip ako, ipinangako ko na sa sarili ko na hahanapin ko siya at gagantihan. Di ba sinabi ko sa'yo na kapag umiinom ako, ayokong iniistorbo mo. Aray ko, ang braso ko, bitiwan mo ako. Maghapon ako nagtrabaho para buhayin ka at ang mga anak mo. Pagkatapos ngayon, nagkakatuwaan kami ng mga kumpare ko. Aabalahin mo ko. Ha? Tama na. Kung walang bigas, dumiskarte ka doon sa tindahan. Hindi pupunta mo pa ako para humingi sa akin ang perang pinaghirapan ko. Marami na tayong utang sa tindahan. Tumigil ka! Sasagot ka pa, ha? Tampaling kita ulit dyan. Sagot. Tama na. Pagod na ako sa'yo. Kung hindi lang ako naawa sa inyo mag-iina, ha? Matagal ko na kayong nilayasan. Kaya huwag mo kong sagarin, ha? Halika. Huwag mo kong talikuran, ha? Dahil baka sa kangkungan kayo pulutin, ha? Loko. Binugbog na naman kayo ni Jones. Huwag ka maingay. Baka magising, katutulog lang niya. Ma, umalis na kasi tayo rito. Hindi ka pa nakakagraduate. At may mga kapatid ka pang nasa elementarya. Paano natin sila bubuhayin? Pero hirap na kayo kay Chong. Kaya ko pa. Tumigil na lang kaya ako sa pag-aaral, ma. Maghahanap na lang ako ng trabaho. Huwag mong gagawin yan. Lalo kang mahihirapang makakuha ng maayos na trabaho kapag hindi ka nakapagtapos ng pag-aaral. Kasalanan ito ng tatay ko. Kung hindi ka niya iniwan noon, kung hindi niya tayo pinagpalit sa ibang pamilya, sana hindi natin ito dinaranas. Oh, Darren, sabi ko naman sa'yo, napakatagal ng panahon ng lumipas. Kalimutan mo na ang tatay mo. May kanya-kanya na tayong buhay. Hindi, ma. Hindi ko siya kalilimutan. Kapag nakaipon ako ng pera, hahanapin ko siya. Isusumbat ko sa kanya lahat ng mga pagkukulang niya. Titiyakin ko makukonsensya siya sa ginawa niyang pag-abandona sa atin. Hello, Papa. Kumusta ka na? Eto, nangihina pa rin, anak. Gusto niyo bang alalayan ko kayo maglakad-lakad sa bakuran natin? Kaya mo ba? Oo naman po. O, sige nga. Oh, umawa kayo sa braso ko, ha? Teka lang, ha? Tulungan mo muna akong bumangon. Sige pa. Ayan. Tapos, ibababa ko itong dalawa niyong binti. Dahan-dahan lang. Ayan. Suot niyo itong tsinelas niyo, ha? Dahan-dahan lang po. Ayan, sige. Ayan. Tatayo na ako. Oh, hawak kayo sa braso ko pa, ha? Ayan. Yan. Oh, tara. Dahan-dahan lang tayo maglalakad, ha? Salamat, anak. Salamat. At hindi ka napapagod na mag-alaga sa akin. Oh, bakit naman po ako mapapagod? Papa ko kayo. At mahal ko kayo pa. Nung bata pa nga ako, pinagtiyagaan niyo rin akong alalayan nung hindi pa ako marunong maglakad, di ba? Oo, kasi madalas
nadadapa ka. Kaya ngayon, gusto ko rin suklian yung lahat ng sakripisyo niyo para sa akin. Aalagaan ko kayo habang buhay, Papa. Ma, bakit wala kayong imik dyan? Shera, anak. Marami nang nararamdamang komplikasyon ng papa mo. Yung diabetes niya lumalala na. Apektado na rin ang kanyang kidney. Anak, wala na tayong perang pampagamot sa kanya. Humingi na kaya tayo ng tulong, Ma? Ay, teka. May mga ginagawa yung iba na nakikita ko sa social media ngayon eh. Gusto niyo ba gawin din natin yon, Ma? Paano? Ipopost po natin yung picture ni Papa, tapos hingi tayo ng donasyon sa kanila. Hindi ko nakakahiya yun. Ayos lang yun, Ma. Kahit ano gawin natin, para lang maipagamot si Papa. Kahit ano ang gagawin ko, Ma, para lang madugtungan ang buhay ni Papa. Mamaya, magpo-post ako. Sige. Subukin natin. Awang-awa na ako sa kalagayan ng papa mo. Hirap na siya. Ricardo, mamaya ha. Susunduin ka na ng ambulansya rito. Akala ko ba wala na tayong pera? May ginawa si Shera. Pinost niya yung tungkol sa'yo, kaya may mga nagpadala ng kaunting tulong. Kahit papaano, magagamit na natin yun para sa pagpapadialysis mo. Patawarin mo ako, Rosie. Pati ikaw, nadadamay sa paghihirap ko. Pati ikaw, nadadamay sa kaparusahang dinaranas ko. Ano ba? Huwag kang magsalita ng ganyan. Iniwan kong mag-ina ko noon. Iniwan ko sila nang hindi nagpapaalam. Dahil naduwag akong panindigan sila. Kaya ngayon, ito ko. Pinarurusahan sa mga ginawa ko. Hindi totoo yan. Huwag mo sasabihin yan. Kung may kahilingan man ako ngayon, yun ay makita silang muli. Gusto kong humingi ng tawad sa kanila. Gusto kong humingi ng tawad sa ginawa kong pag-aabandona sa kanila. Gardo Santos. Teka. Ma! Darren, nandito ako sa kusina. Oh. Ma! Oh, Di ba Gardo Santos ang pangalan ni tatay? oo, bakit? Tingnan mo. May nakita akong post dito sa Facebook. Ha? Ano ba yan? Siya ba ito? Diyos ko. Siya ba yan? Ibang-iba na ang mukha niya. Kung siya nga ito, ma. Para siyang namamaga at saka ang itim niya na. May sakit daw siya. Diabetes. At nagkakomplikasyon sa kidney. Siya nga ba yan? Aalamin ko. Asan na kaya yung nagsabi na magbibigay ng tulong kay Papa? Ikaw si Shera? Oo. Ikaw yung nag-chat sa akin? Oo. Mukhang estudyante ka pa. Tutulong ka ba talaga sa amin?
bago ako magbigay ng tulong, pari ko bang makita ang picture ng papa mo nung wala pa siyang malubhang sakit? Ha? Bakit? Basta. O sige, teka lang ha. Hahanapin ko dito sa cellphone ko. Ilang kayo magkakapatid? Ako lang ang anak nila ni Mama. Oh, eto siya oh. Siya mo? Bakit? Kilala mo ba si Papa? Oh, si Mama. Sandali lang ha. Hello, Ma? Ano? Anong nangyari kay Papa? Calling Dr. Rosario, please proceed to the emergency room right now. Thank you. Cardo, lumabang ka. Lumabang. Shira, anak. Ang papa mo. Bakit po? Sabi ng doktor, ihanda na raw natin ang ating mga sarili dahil baka hindi na magtagal ang papa mo. Ano? Diyos ko. Nasaan siya? Ayun, nailipat na siya sa ward. Papa, pupuntahan ko siya, Ma. Sige. Oh, sino ka? Bakit nakatayo ka dyan? Umalis siya. Sino? Sinong pinatilyong yun? Pumunta ka sa ospital? Oo, Ma. Nakita mong tatay mo? Siya ba talagang tatay mo? Hindi ko siya nakita. Pero siya si tatay. Diyos ko. May malubha siyang sakit, Ma. Narinig ko kanina. Sabi ng asawa niya, malapit na siyang mamatay. Malapit na siyang mamatay. Gusto ko siyang makita, Ma. Gusto ko siyang makaharap para sambatan. Gusto ko siyang saktan at sigawan. Gusto ko makita siyang lumuluhod sa harap natin at humihingi ng tawad dahil sa mga pagkukulang niya sa atin. Pero bakit nagkasakit siya? Bakit ganito ang kalagayan niya? Ilang beses ko nang minulit sa imahinasyon ko ang mangyayari kapag nagkita kami. Pero parang hindi yun mangyayari. Dahil mahina na siya. Darren, anak. Mula noon hanggang ngayon, galit na galit ako sa kanya. Galit na galit ako kay tatay. Pero kanina, hindi ko yung gustong maramdaman. Darren. Kanina, naawa ako sa kanya at sa anak niya. Naawa ako sa kanila dahil nararamdaman din nila ang pakiramdam ng naiwan. Nauunawaan kita. Nauunawaan ko kung bakit ganyan ang nararamdaman mo. Pero anak, marahil pinauunawa sa atin ng Diyos na wala ng dahilan pa para magtanim ka ng galit sa puso mo para sa tatay mo. Yun nga ang hindi ko matanggap, Ma. Ano naman tayo? Paano mga paghihirap natin? Hindi naman lang malalaman ang mga pinagdaanan natin pagdurusa. Alam niya yun, anak. Alam niya yun. Kaya tama na. Huwag mo nang ilagay sa mga kamay mo ang pagpaparusa sa tatay mo. Dahil hindi yun maganda. Patawarin mo na siya.
Darren. Papa. Ngayon tapos na ang paghihirap mo. Sana maging masaya ka na kung nasaan ka man ngayon. Ricardo, pangako, magiging matatag kami ng anak mo. Kahit wala ka na sa piling namin, pero naririto ka sa aming mga puso. Makikiramay po ako. Ikaw yung... Pasensya na kung hindi na ako nakapagbigay ng tulong ko. Pero, eto, konting abuloy. Salamat. Sino ka nga pala? Hindi na po mahalaga yun. Sana po, tatagan niyo ang loob niyo. Tiyak na magiging malungkot kayo ngayong hindi niyo na siya kasama. Pero, makakaya niyo rin po yan. Sandali. Umalis na siya, Ma. Napakabait naman ng binatilyong yun, anak. Siguro, namatayan na rin siya ng magulang, Ma. Kaya nauunawaan niya ang pinagdaraanan natin. Noong ko lamang napalaya ang sarili ko mula sa labis na puot at galit sa aking ama. Para akong nabunutan ng tinik sa lalamunan. Maraming tao ang maaring makasakit sa atin. Pero mas sasaktan natin ang ating sarili kapag nagtanim tayo ng galit sa kanila. At hanggang pinupuno natin ng galit ang ating puso, mas nagiging mahirap makalimot. Ako po si Darren at ito ang aking buhay. May kaparusahan ang lahat ng kasalanan. Ngunit hindi natin maaaring iatang sa ating mga balikat ang pagpaparusa sa mga taong nakagawa sa atin ng kasalanan. Mga nagsiganap: Jeneline de la Cruz, Phil Cruz, Chiquit del Carmen Amor, Rosana Villegas, June Ligaspi, at Lionel Benamin sa papel na Darren. Naglapat ng angkop na tunog Jenny Mutiao, sa musika Buboy Salonga, supervisyong teknikal Eric Lucero at Bong Villar. Creative Consultant Phil Cruz, Production Assistant Anching Cruz. Ito'y mula sa panulat ni Rita Labaron. Sa direksyon, June Martin Ligaspi at Maynard Landicho Jr. Ito ang aking buhay.